Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita at tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, muli kami po ay buong puso nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan, sa karapatan, sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga na ang kagalakan na nararamdaman ng bawat isa sa amin, Lord God, sa umagang ito, ay tunay nga na nagmula sa iyo. Tunay nga na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, dahil sa kabutihan mo at katapatan mo, Panginoon. Lord God, as we celebrate this day, sa pag-aaral ng iyong salita, ang dalangin po namin, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ikaw, Banal na Espiritu, ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa. Buksan niyo po yung aming mga puso at isipan ng aming mga tenga sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ay nawa ito po, Lord God, ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Ito po ay magugat, lumaki, lumago, at magbunga na naayon sa iyo. Yes, hallelujah. At tunay nga na ikaw ang madakila sa aming mga buhay. At tunay nga na iyong salita ay maging buhay sa aming mga buhay, Panginoon. At nawa, Lord God, sa umagang ito, tawag niyo po sa likuran, dahil tunay nga na lahat ng ito ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Walang kaalaman nagmula sa akin. Lahat ng ito ay iyong salita, Panginoon. At ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. At nawa, ang Banal na Espiritu ang magturo sa bawat niya sa amin. We bless you, Lord God. We honor it. We love you. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen. So tayo po natin mga kaupo na. At maraming salamat sa Lord sa napakasaya at nakakagalak na umaga nito. And of course, tayo pa rin po nagpapatuloy sa ating series sa Genesis. Okay? So, sabi nga natin, tuloy-tuloy natin itong pag-aaralan per verse. So, kung manatawag natin ito ay expository. Ini-expository natin yung salita ng Panginoon. At kung ano yung ibig sabihin ng salita ni Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. So, kumbaga yung ginagawa natin. Kaya by series, sunod-sunod, para alam natin, kumbaga di ba pag nanonood tayo ng mga series, mas maganda yung magkakasunod. Ang hirap manood ng episode 1, tapos biglang episode 5, episode 12. So, sinusunod-sunod natin para mas madaling maunawaan at saka mas maintindihan. At nakita po natin last Sunday yung pangyayari sa dalawang magkapatid, sa anak ni Adan at ni Eva. Nakita natin na napag-aralan natin na of course pareho silang anak ng unang mag-asawa. At of course nakita natin na both of them offered to God yung kauna-unang account ng worship sa Bible, na nag-worship ang tao sa ating Panginoon. And of course, alam natin na nalaman din natin kasi nakikita yung offering ni Abel ay tinanggap. Ngunit yung offering ni Cain ay hindi tinanggap. Nakita natin last Sunday na ang reason pala kung bakit tinanggap yung kay Abel at yung kay Cain ay hindi. Kaya tinanggap yung kay Abel ay dahil sa kanyang pananampalataya. So, balikan natin yung verse sa Hebrews 4, verse 11. Last Sunday, di ba, nakalagay dyan, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. So, ibig sabihin, dahil sa faith, or dahil sa pananampalataya ni Abel sa ating Panginoon, yung offering ni Abel ay tinanggap ng Lord. And it was accounted for him sa kanya. Nakalagay dyan na, kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid. Kumbaga dahil tinanggap ng Lord, it was accounted for him as righteousness. Diba? Dahil sa pananampalataya ni Abel. Kaya dahil sa pananampalataya niya, kinilala siyang matuwid at ang katuwiran ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang matanggap. Bagamat hindi pa ito namamatay ang ating Lord Jesus sa krus itong time na to kasi kaya-create lang ng creation ito. But still, the Lord is timeless. Kaya ang ating Panginoon, who is slain before the foundations of the earth, yun yung righteousness na inakang kay Abel. Nakakatuwa po kasi, di ba, as early as Genesis, makikita natin na pinapakita ng Diyos na mahalaga ang pananampalataya. Di ba, pinuhin Genesis 4 pa lang, pinapakita na ng Panginoon na napakalaga sa isang tao, napakalaga sa isang mananampalataya, na tayo ay may faith, may pananampalataya. And up until now, di ba, yun yung sinishare natin, yun yung inihayag natin, yun yung alam mo yun sa isinapamumuhay natin, na tunay nga na ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay napaka-important. Because we are saved by grace, tayo ay naligtas sa kabutihang loob ng Panginoon through faith. Dahil sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya.
Kanino? Sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Jesus, through Jesus Christ. Sa case ni Abel, siya ay naligtas, bagamat siya'y pinatay, but siya ay naligtas dahil sa grasya ng Panginoon, dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Specifically, sa pananampalataya sa pinangakong paparating na tagapagligtas ng Panginoon. Kasi diba sa Genesis 3 pa lang, nangako na si Lord na may darating na seed of Eve that will crush the head of the serpent. So, ibig sabihin, Genesis 3 pa lang, sinabi ng Panginoon, may paparating na tagapagligtas. Diba? So, yun yung idol na ng palataya, si Abel. Sa ganung kaparaanan, mga kaptan, at actually, sa buong, kaya may mga question, paano naliligtas yung mga mananampalataya sa Old Testament? Kasi sa New Testament, pinako si Lord Jesus eh. So, doon nilang masagutan. Yung mga tao sa Old Testament ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa Panginoon, specifically sa pangako ng Panginoon na darating na Messiah. So si Abel, si Abel, si Noah, sino pa? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, si David. Lahat sila ay naligtas because of their faith. Dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. At of course, pag-uusapan natin yan sa susunod na mga panahon as we study the Bible, pag pinag-aralan natin ang buong Biblia, makikita natin yan na napakahalaga na may pananampalataya or may faith tayo sa ating Panginoon. Kasi itong mga taong ito sa Biblia ay ito yung nagligtas sa kanila. Kaya napakahalaga na as early as now, ma-establish natin na pananampalataya sa ating Panginoong Jesus ang magliligtas sa ating mula sa kamatayan, sa kasalanan, at sa kamatayan. And of course, this morning po, sa ating pagpapatuloy, nasa tayo, no? Nasa Genesis chapter 4, verse 17, hanggang Genesis chapter 5. At ito pong account na to, since mahaba ito, hindi natin kayang isa-isahin kasi 1 hour lang naman tayo tuwing Sunday. So kung gusto nyo, I encourage you, para mas maunawaan natin yung mga preaching natin sa bahay, basahin natin. Ano yung sinabi ni Pastor? Totoo ba yung sinabi ni Pastor? Baka niloloko lang tayo na, ano? Buksan niyo yung mga Bible nyo. I encourage you. Tignan nyo, basahin nyo, kayo mismo, pag-aralan, basahin natin. Mas maganda pa yung basahin natin buong pamilya. No? Magkakasama tayong pag-aralan. At ito pong account na to, sa Genesis chapter 5. Next slide mo nga kung meron. Meron ba doon? Ayan. Sige. Ayan, Genesis chapter 4, verse 25. So makikita natin dyan sa Genesis chapter 4 verse 17 onwards, nandyan yung, di ba, pinatay ni Cain si Abel. So of course, pinarusahan ng Lord si Abel. At hindi na natin yung di-discuss. So pagkaman importante yun, pero syempre, lalaktawan natin yung iba. At makikita rin natin dyan sa verse 17, nandyan yung lineage o yung mga naging anak, naging apo sa tuhod ni Cain. So sa verse 17, si Cain, nagkaroon siya ng anak, si Enoch. Sa verse 18, si Enoch ay nagkaanak, si Irad. Si Irad ay nagkaanak. Ang anak niya ay si Mehuael. Nagkaanak naman si Mehuael na lalaki din, si Meteshael. Nagkaanak din si Meteshael na magngangalang Lamech. At sa verse 19, Genesis chapter 4, verse 19, si Lamech ay nagkaroon ng 2 asawa. Okay? So, in the Bible, ito yung first account ng polygamy. Okay? So, pag sinabi natin polygamy, maraming asawa. Okay? And, kumbaga, di ba, from disobedience ni Adan, from disbelief at murder ni Cain, ngayon naman, dito na tayo sa polygamy. Di ba? Makita natin na talagang yung kasalanan ay nag-discarry sa sangkatauhan. Di ba? From disobedience of Adam, murder, disbelief, ngayon naman, ito na naman, polygamy. No? And of course, siyempre, makikita na naman sa Bible na maraming mga men of God, great men of God na may mga maraming asawa. Of course, alam natin na mali ang polygamous, no? Kasi very specific na nung nilikha ni Lord yung tao, sinabi niya na a man and a woman shall become one flesh. Ibig sabihin, isang lalaki at isang babae lang. So, yun yung design ng ating Panginoon. But of course, makita natin sa Old Testament, di ba, maraming polygamos. Sila Abraham, sila Jacob, sila David, maraming naging asawa. So, paano yun?
So we have to remember, kaya nangyari yun, may mga bagay na inaalaw si Lord na hindi ayon sa original na kalooban niya. Pero in the end, inalaw ng Lord, pinayagan ng Panginoon, kasi may kita natin na may purpose pala ang Lord. So ibig sabihin, ganun kabuti ang Panginoon, na kahit sa pagkakamali, kahit sa consequence ng kasalanan natin, kahit sa mga maling ginagawa natin, ginagamit pa rin yun ng Panginoon to fulfill His purpose sa buhay natin at sa grand plan niya. No? Napakabuti ng Panginoon. Pero, mga lalaki, so sa kanila lang applicable yun, ha? Remind lang natin, ha? Hindi kasi Abraham, hindi kasi Solomon. Diba? Mga lalaki, isa lang ang asawa natin. At hindi niyo pwedeng palitan. Mamamatay muna ang isa sa inyo. Okay? O mga misis, tapikin nyo kayo mga mister nyo. Paalala ang gamot sa nakakalimot. Okay? Isa lang ang misis, ha? Okay, amen! Mga lalaki, sabay-sabay tayo? Amen! Yan talaga. Isa lang. Okay? So huwag yung gayahin si Solomon. Iba yung panahon nila, iba yung pagkilos ng Lord sa kanila. But we are now living by grace. No? Isa lang ang asawa. Okay, mga boys, hindi na rin sa atin, ha? Kasi malinaw na sinabi ng Lord, the marriage is between one man and one woman and they will become one flesh. So verse 20 to 21, nakita natin si Lamech ay nagkaroon ng asawa. Yun nga, buligang dalawa asawa niya. Verse 22, nagkaroon siya ng anak. Si Jubal, tapos si Tubal-Cain, and Naaman. So ito yung lineage na ni Cain. No, mga naging anak, naging ako sa tuhod, ako sa talampakan, ano po sa lolo? Ako sa ilalim ng lupa, no? So ito yung mga naging angkan ni Cain. So may mga nagtatanong, kung may mga nagtatanong before na narinig ito, sabi nila, saan ang galing yung asawa ni Cain? Di ba? So kung kayo may mga question na gano'n, mamaya, kasagutin natin yan. Nasa chapter 5 yung kasagutan. But in the end of chapter 4, yung katapusan ng chapter 4, may kita po natin dyan na, binasa natin, yung scripture reading natin, muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Okay? So, ang una nilang anak si Cain, pangalawa si Abel, pangatlo ay si Seth. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. At ito'y tinawag niyang Seth. Verse 26, si Seth ang ama ni Enos. Noon nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. So kung yung lineage ni Cain ay nagkanda-discarrel, di ba? Kita natin na disobedience, disbelief, murder, polygamy, di ba? But may kita natin dito sa lineage naman ni Seth, okay? May kita natin na nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanila pagsamba. Okay? So may kita natin dito may dalawang klase ng lahi. Lahi ni Cain at lahi ni Abel. So balik tayo sa question kasi pag binasa na natin yan, nagkaanak din daw si Seth, no? Si Enos. So saan din nanggaling yung asawa ni Seth? So, ganun yung mga questions. So again, actually, sa chapter 5 natin, makikita yung kasagutan natin. And this is the introduction of our topic. Kung bubuksan natin sa chapter 5, meron ba dyan? Genesis chapter 5, verse 1 to 5. Ayan, ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Diba? Sa Genesis chapter 1 and 2. Sila yung nilikha niya na lalaki at babae. At matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang sangkatauhan. Okay? Or mankind. O sa ibang translation, Adan. Kasi yung ibig sabihin ng pangalan ni Adan, sangkatauhan, man. Si Adan ay 130 years old. Taon nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. Verse 4, nabuhay pa siya ng 800 taon, 800 years. Grabe, no? At nagkaroon pa ng anak na lalaki at babae. Okay. So, dito yung kasagutan.
So sa Bible kasi, ang binanggit lang na anak ni Adan at ni Eva ay tatlo, si Cain, Abel at si Seth. Pero definitely, napakalinaw sa verse 4, nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae. So definitely, hindi lang si Cain, Abel at si Seth ang anak ni Adan. Maraming pa. Dito sa church, hindi pinakamaraming may anak. Ito sa atin. Si Ate Baby, di ba? Ate Baby, ilan po anak niyo? 7. Ilan taon na po kayo nung pinanganak niyo yung bunso na si King? 39 po. Grabe, 39 years old. Naka-7 sila. Sana all. Diba? Kung sila Ate Baby, sila Tatay Henry, naka-7 nung 39 years old sila. Gaano kadami? Palagay nyo, 930 years old si Adan at si Eva. No? Gaano kaya kadaming anak ang anak nila? So definitely, sobrang dami. Sobrang dami, no? Sobrang daming anak. And doon natin masasagot yung mga asawa kung saan nila kinuha, kung saan kinuha yung asawa niya, kung saan kinuha ni Abel, ni Seth, yung asawa niya. Kasi definitely, ang dami anak ang kano. Diba? So, yun yung kasagutan. Kaya so again, sa Bible, may rule dito na bagamat tatlo lang yung binanggit, hindi ibig sabihin sila lang. So, kaya hindi binabanggit yung ibang pangalan, ibig sabihin, sa Bible, pag hindi binanggit yung ibang pangalan, ibig sabihin hindi sila importante doon sa narrative, doon sa kinikwento ng Bible. So, definitely, bagamat dito ay si Cain at si Abel at si Seth lang ang binanggit anak ni Adan at ni Eva, verse 4 ang nagpapatunay na maraming anak si Adan at si Eva. Okay? So at least somehow, naging malinaw sa atin dyan, no? From one couple, naging isang pamilya, naging isang lahi, dumami ng dumami. So, kaya nabasa natin na may lahi si Cain at may lahi si Seth. Kasi nga, maraming tao ng time na yun na naging anak. Maraming naging anak si Adan at ni Eva. But again, hindi yun yung focus natin, ano? So, may mga, para lang nasasagot natin yung mga questions. Kasi minsan lang naman natin ito madaanan, so sagutin na natin. And pag may mga questions tayo sa Bible, feel free to ask us. Tanungin ako, tanungin yung mga pastors natin. And by the grace of God, sa tulong ng Panginoon, ay susubukan natin yung sagutin yung mga yan. But ang focus po natin for this morning, yan ay, at pag in-observe po natin chapter 4, and even up to chapter 5, may kita natin na napakaraming listahan ng mga pangalan. Okay? So, maraming listahan, may mga nakalistang pangalan sa Genesis chapter 4, yung mga lahi ni Cain. At pag tinignan natin naman yung Genesis chapter 5, may kita naman natin dyan na pag binasa natin yung chapter 5, kung may Bible kayo, buksan nyo sa chapter 5, puro pangalan din yan. Actually, buong chapter, puro pangalan yan. Tingnan natin ha. So, Genesis chapter 5, verse 3, andyan, nakalista si Adan. Verse 6, andyan, anak ni Adan, si Seth. Verse 9, anak ni Seth, si Enosh. Verse 12, anak ni Enosh, si Kenan. Verse 15, naging anak ni Kenan si Mahalalel. Okay? Verse 18, naging anak ni Mahalalel si Jared. Sa verse 21, naging anak ni Enosh. Naging anak ni Jared si Enoch. Ibang Enoch yan, doon sa anak ni Cain. Sa verse 23, ito sila, naging anak ni Enoch. Verse 28, si Lamech, ay ibang Lamech din yan. Naging asawa ni Methuselah. Sa verse 9, ay verse 29, andyan si Noah. Actually, pag binasa niyo po yan, di ba? Puro pangalan. Tapos kung anong ginawa nila. Pero most of them are puro listahan ng names. And actually, pag tinignan po natin yung buong Bible, all throughout the Bible, from Old to New Testament, makakita po tayo ng mga ganyang mga verses and chapters na puro pangalan. Na puro, listahan ng mga tao, no, na naglalahad ng mga pangalan ng tao. At madalas, sumasagi sa isip natin, ano yung purpose, di ba? Di ba kayong tatanong, pag nakababasa niyo yung ganyang puro pangalan, anong purpose ng mga pangalan ito? Listahan. Kasi ako po, personally, kaya alam ko na may ganong question. Ako po, personally, naging question ko yun, bata ako. Kasi gusto mo magbasa ng Bible, di ba? Nagaling ko lang sa youth camp. Tapos nag-aalab ako sa Panginoon. Babasa ako sa Genesis. So Genesis 1, wow. Genesis 2, wow. Genesis 3, naku, ba't nagkansala?
Genesis 4 and 5, ba't puro pangalan ito? Hindi ko kilala. Diba? Puro pangalan, listahan. Ito, utang. Diba? Listahan ng pangalan na tao. So, ang isip ko noon, ang boring naman ito. Diba? Puro pangalan. Sa isip ko noon, hindi ito mahalaga kasi walang ka na. Puro pangalan na. So, para sa musmus ng isipan noon, and of course, kahit siguro sa mga isipan ng karamihan ng mga mananampalataya ngayon, kumbaga, guilty tayo na may mga ganun tayong kaisipan na hindi naman ito importante, mga pangalan lang ito eh. Madalas, and of course, nilalaktawan lang natin. Diba? Guilty tayo. Pero kailangan natin malaman na in every book, in every chapter, in every verse sa Bible ay mahalaga. Okay? Hindi man natin naiintindihan o nauunawaan for this time being, yung mga nakasulat dyan, but definitely, mga kapatid, tanda natin, may purpose at reason ang Diyos kung bakit niya sinama yung mga bagay niyon. Kung bakit niya sinama yung mga listahan ng mga tao niyon. So definitely, importante yun. Okay? So, and since marami tayong, hindi lang ito sa Genesis chapter 5, sa mga susunod pang chapters, sa pagbabasa natin ng Bible, marami tayong makikitang listahan ng mga pangalan, iba't ibang tao, iba't ibang mga names. Ang pag-uusapan natin, actually very simple lang kung message natin this morning. Is next slide, ano yung reason kung bakit may mga listahan ng pangalan sa Biblia? Okay? So again, every part of the Bible is important. Dapat malaman, ma-establish sa atin, mahalaga. So itong mga pangalan na to, hindi yan aksidente na nilagay dyan, as in, sama mo na, lagay mo na yung mga pangalan. No, may reason, may purpose, may nais at may kalooban. Yung mga ng Lord or kahit yung mga writers na nagsulat ng mga libro niya, may reason sila kung bakit nila ginagawa niya. At titignan natin na pag nakita natin yung mga pangalan na to, yung mga listahan na to, ay makita naman natin na yung kahalagahan nila. Kasi nga, may reason behind them. Hindi aksidente, hindi boring, hindi nakakatamad basahin, at definitely hindi dapat laktawan yung mga verses in chapter na to. Unang-unang reason kung bakit may mga listahan ng mga pangalan sa Bible. Unang-una, to show historical legitimacy. Okay? Ibig sabihin, para ipakita na ang Biblia ay historically totoo, historically correct, historically legitimate. Okay? So alam naman natin na ang Bible ay maraming tumutuligsa. Maraming nagsasabi sa Bible na, hindi yan totoo. Gawa lang rin ng tao, huwag yung paniwalaan. So because of this, diba, somehow, this list of names ay nakakatulong sa historical legitimacy ng Bible. Remember that the Bible is the Word of God, pero nakapaloob po dito ay ilang libro? 66 books. Ilan yung naging writers, iba't ibang tao na nagsulat nito? 40 writers. And doon sa 40 writers, may iba't ibang klase ng writing style. Iba't iba yung klaseng writing style nila. Yung iba, history. Yung iba, poetry. Yung iba, prophecy. Yung iba, kanta. Yung iba, letter. Yung iba, sulat. Yung iba, testimony. Yung iba, biography. Yung iba, ibang klase. Pag tinitignan natin yung Bible. At ang isa sa pinakamahalagang parte ng Bible is yung history or kasaysayan. Kasaysayan ng sangkatauhan, kasaysayan ng bayan ng Israel, kasaysayan ng buhay ni Kristo, ng mga apostles, etc., etc. So, we consider the Bible as history din. Ibig sabihin, history book. Sino natin may mag-aral sa school, di ba? Pag may history ng Pilipinas, nakasiyohan daw. Nakasaad doon yung history ng Pilipinas, di ba? Kung anong year tayo sinapot ng Kastila. Anong year pumasok ng mga Amerikano, mga Punis, di ba? Inaaral natin yun. Kasi totoong nangyari yun sa Pilipinas. And definitely, ganung approach din dapat ang tingin natin sa Biblia. This is history, totoong kaganapan sa buhay ng sangkatauhan. So yung history, yung kasaysayan na nakapaloob sa Bible ay nagpapakita ng legitimacy or sa Tagalog, ng pagiging totoo ng Biblia. Okay? Pinapakita na totoo ang Biblia dahil totoo yung mga tao
na nakasaad dyan, totoo silang nabuhay, mga totoong kaganapan, totoong pangyayari, totoong lugar, totoong mga pangalan ng tao. Okay? So ito yung record, di ba? Ito pala yung isa sa purpose. Yung mga record na to, ng mga pangalan, mga listahan ng mga totoong tao na to, ay ang isa sa nagpapatunay na totoo ang Biblia. At pag sinabi natin totoo ang Biblia, of course, katumbas nun ay ang katotohanan na totoo ang Diyos. Okay? So kung sinabi natin totoo yung Bible, kasi totoo ang mga tao yung nakasulat dyan, of course, definitely, totoo rin ang Diyos. Okay? So those list of names, yung mga record na yan, is to show historical legitimacy. Sabi sa Deuteronomy 32, verse 7, so ito yung instruction ng Lord sa mga Israelites. Remember the days of old, considering the years of many generations. Ask your father, and he will show you, your elders, and they will tell you, when the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he fixed the order of the people according to the numbers of the sun. Sabi ng Lord dito, tanungin mo yung tatay mo, tanungin niyo yung mga lolo nyo, tanungin niyo yung mga lolo ng lolo nyo, diba? Tanungin nyo kung yung mga ninuno nyo na nakalista sa mga scripture na yun. Kasi sila yung magpapatunan na totoo at makapangyarihan ang Diyos sa kanilang mga buhay. Na totoo na sila yung magpapatunay ng kaputihan, ng kadakilaan at katapatan ng Panginoon. So, kung sa atin, di ba? Kung sa atin hindi tayo familiar sa mga pangalan na kalista sa chapter 5, kung sa binasa natin kanina, pero sa mga Israelita, definitely, they are very much familiar. Alam mo bakit? Lolo ko yun ah. Lolo ng lolo ko yun. Lolo ng lolo ko yun. Ibig sabihin, they themselves, totoo to. Kasi yung mga ninuno ko, sila mismo ay nakasaksi kung ano ang ginawa ng Diyos. So in the hearts of the Israelites, kahit actually hanggang ngayon sa Israel, alam nila na totoo yung Biblia, totoo yung Old Testament na yan, totoo yung mga tao na nandyan. Definitely they believe. At tawagin yung ma-establish sa atin. Bagamat hindi mga lolo natin nakalista dyan, no? Hindi yung mga ninuno natin, diba? Hindi yung mga pinanggalingan natin yung mga nakalista dyan, but definitely it shows the historical legitimacy of the Bible. So unang-una, yun, kung bakit. So next time, pag nakakakamit tayo ng mga listahan sa Bible ng pangalan, ibig sabihin mo na doon, it shows the historical legitimacy of the Bible. Pangalawa, for na reason, is to reveal God's plan and purpose. Okay. So, pinapakita ng Diyos sa pamamagitan ng mga listahan ng mga pangalan na to na may kung ano yung plano niya at purpose niya. Okay? So, nakakatuwa dahil ang Lord biruin mo, ginagamit niya yung mga pangalan ng tao, pangalan natin to show His purpose o yung mga plano niya sa buhay natin, kung ano yun, sa pamamagitan ng mga pangalan natin. Diba, example, katulad ni Adan, ni Adam, diba, human or humanity. Katulad ni Abraham, di ba? Pangalan niya Exalted Father. Pero dahil pinangakuan siya ng Diyos na siya ay magiging ama ng maraming nasyon, maraming siya magiging anak, naging Abraham ang pangalan niya. Which is ang ibig sabihin, father of a multitude. Di ba? So si Jacob, nung pinanganak siya, kumbaga, hawak niya pa ni Esau, no? Gusto niya ibalik si Esau. So pinangalan sa kanya yung supplanter o manlilin lang. Or mga agaw. Diba? Ano pa? Sa mga pangalan, Emmanuel. Diba? Ang ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Kasi nga, again, so yung mga names ng mga tao na yan, ay hindi yan random. Okay? Hindi yan aksidente. Ito ay planado ng Diyos. Okay? Why? To reveal kung ano yung gagawin ng Lord sa pamamagitan ng tao yun. Or sa pamamagitan doon sa mismong buhay ng tao na yun. So again, di ba, lagi natin sinasabi, mga kapatid, kung magpapangalan tayo ng anak, di ba, maging maingat tayo, di ba, maging
Maging mapanuri tayo, huwag lang basta-basta, huwag random, huwag yung papangalanan yung anak nyo ng COVID, ha? Baka mamaya, pangalanan nyo ng Judas. Huwag naman. Pangalanan nyo ng Nero, ng Lucifer. Naku, naman mga kapatid, maghulos dili tayo, no? Diba? Kasi maging maingat tayo, kung pwede nga pangalanan yung anak mo ng masipag. Pwede na mga nanay, diba? Mabait. Diba? Masipag. S naigan, no? Pwede saan? Hindi ka, ano ba? Mabait. Kantiga. O, di ba? Pwede lang ganun eh. Di ba? Masunurin sa magulang. Moro. O, di ba? Kung pwede lang na ganun yung pangalan sa anak natin. Gawin natin. Kasi nga, again, yung mga names ay sama, may meaning. Di ba? May kahulugan. And definitely sa Bible, kahulugan to reveal God's plan and purpose. Kaya actually sa Bible, binabago ni Lord yung mga pangalan eh, ng mga tao. Ilang beses tayo sa susunod, pag pinag-aralan natin ng Bible, makakita tayo ng mga tao na binago ng Diyos yung pangalan. Kasi may kita mo, na nung pinanak sila, at nung tinawag sila ng Diyos, na iba yung purpose, may pinapagawa si Lord sa kanilang buhay. Kaya definitely binago yung pangalan na Abraham, Paul to Saul to Paul, diba? Jacob to Israel. Binabago ng Diyos. Kasi ang Diyos natin, ang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. So definitely, involved yun yung mga pangalan natin. And example nun, diba? A classic example po na nare-reveal ni Lord ang kanyang plano at purpose sa pamamagitan ng pangalan may kita natin sa chapter 5. Kaya nga actually ito po yung naging topic natin is because of this chance. Na yung buong chapter 5, kung bubuksan po natin Genesis chapter 5 natin, actually puro pangalan yan. No? Buksan nyo, baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako. So buksan nyo yung buong chapter 5, nakikita po natin dyan from Adam, sunod-sunod, papunta hanggang sa last chapter, sa verse 29, hanggang kay Noah. Diba? Pag binasa po, again, kung ako ito nung bata ko, nung binasa ko, wala lang, pangalan lang. Hindi ko naman kilala itong mga to. Ang kilala ko lang doon si Adam, saka si Noah. Pero iba hindi na. So lalaktawan ko na yan. Again, mga kapatid, kung listahan ko na to, mga pangalan to ay nagpapakita ng, again, ito yung importante. Kasi ito nagpapakita ng kalooban ng purpose ng Panginoon. So tingnan natin sa Genesis chapter 5. Actually, this is not originally mine. Nakita ko sa Faith of One podcast. Sa verse 3, nakalagay na Adam, which is ang ibig sabihin ay man or mankind sa katauhan. Sa verse 6, Seth, ang nakalagay na pangalan dyan, anak ni Adam. Ang pangalan ni Seth, ang ibig sabihin ay granted. Okay, binigay. Di ba sabi ni Eva, dahil pinatay ni Cain si Abel, binigyan uli ako ng anak ng Diyos. Kaya ipapangalan ko sa kanya ay Seth. Kasi ang ibig sabihin ng Seth ay granted, binigay ng Diyos. Verse 9, nagkaanak si Seth, si Enosh. Ang ibig sabihin naman ng Enosh ay mortal. O ibig sabihin, mortal. Verse 12, Kenan. Ang ibig sabihin ng Kenan ay sorrow. Verse 15, Mahalalel, which is ang ibig sabihin is the blessed God. Verse 18, Jared, which ang ibig sabihin ay shall come down o bababa. Verse 21, Enoch, ang ibig sabihin po ay teaching o teacher, guro, magtuturo, tagaturo. Verse 25, Methuselah, which is ang ibig sabihin is death shall bring, o yung kamatayan niya ang magdadala. Okay? Verse 29, Lamech, ang ibig po nang sabihin ng Lamech. So hindi yung Lamech na angkan ni Cain, no? Pero ang ibig sabihin ng Lamech ay despairing o helpless o kahirapan. In verse 9, Noah, ang ibig sabihin po ng Noah ay comfort or rest. So pag binabasa po natin, di ba, pag binasa natin yan, yung mga pangalan na yan, hindi natin nanunawaan, Adam, Seth, Enoch, diba? Jared, Lamech, Methuselah, hindi natin nanindihan, pag yung mga pangalan nila. Kasi pangalan natin, John, diba? Rafi, Warren, Darren, King, yun yung mga pangalan natin. So hindi natin nag-gets yung mga pangalan nila. Pero sa mga Hebrews po, sa mga Hudyo, pag binabasa nila yung mga pangalan na yan, naiintindihan nila yung ibig sabihin.
yung ibig sabihin ng mga names na yan. So yung mga pangalan the first 10, no? Genealogy of mankind from Adam to Noah. So ngayon, kung babasahin po natin yan, siguro nagkakaroon na kayo ng clue. Kung babasahin po natin yan, yung mga listahan ng mga pangalan na yan, based on the meaning, sa ibig sabihin ng kanilang pangalan, ano ang mensahe na babasa natin? Mankind is granted to mortal sorrow, but the Blessed One shall come down and teach us. His death shall bring those in despair and helplessness. He will bring comfort and rest. Biruin nyo, yung chapter 5 na yung listahan ng mga pangalan na yun, yung pala yung ibig sabihin nun. May hidden message pala. May ibig sabihin pala yung buong Genesis chapter 5. Nakakala ko nung bata ako, puro pangalan lang to. Ayokong basahin yan. Genesis chapter 6 na ako. No. Nire-reveal pala nito yung purpose, yung plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga pangalan ng nakalista doon. Ayun, kadakila ang ating Panginoon. May hidden message pala, pero definitely sa atin nakahidden, pero sa mga Israelita hindi. Kasi naiintindihan nila yung ibig sabihin ng mga pangalan nila. So pag binabasa nila yun, Genesis chapter 5, ang Diyos, man is granted to mortal sorrow, but the blessed God shall come down and teaches us. His death shall bring those in despair and helplessness. He will bring comfort and rest. Amen. Hallelujah. Kaya yung mga Israelita, nilook forward nila yung pagdating nitong pangako ng Genesis chapter 5. Inaantay nila yung Messiah. Inaantay nila yung great teacher na magtuturo sa kanila, na bababa sa lupa, na magbibigay ng comfort at kapahingahan sa kanila. Base lang yun sa mga pangalan na nakalista sa Genesis. Pero sa atin, siyempre, hindi natin naintindihan yung mga pangalan nila, pero nakakamangha, no? Na pag inaaral natin yung word of, yung salita ng Diyos, na thoroughly katulad ngayon, talagang inihimay-himay natin, nakikita natin yung mga na kahit pala yung mga pangalan ng tao ay nagpo-foreshadow, pinapakita kung ano ang kalagayan ng tao at kung ano ang gagawin ng ating Panginoong Jesus. It reveals God's plan and purpose. Okay? So again, nawa, maging eye-opener to sa atin. Na itong mga pangalan na to ay hindi aksidente. I-reveal nito yung plano, yung balak, at gagawin ng ating Panginoon. Pangatlo po, third point. Reason kung bakit may mga listahan ng pangalan dyan. Again, pangatlo, and I believe for me this is the most important, to reveal the genealogy of Christ. Para sa akin, ito yung pinakamahalaga. Kasi dahil sa mga record na to, sa mga listahan ng names na to, nakakala ko po nung bata ako, walang silbi. Ito pala ay magpapakita ng pagiging totoong tao ng ating Panginoon Jesus. Yung mga record ng listahan, mga list of names to reveal the genealogy of Christ, na mula kay Adan patungo kay Noah, mula kay Noah patungo kay Abraham, mula kay Abraham patungo kay David, mula kay David patungo sa exile ng Israelita, mula sa exile ng mga Israelita sa pag-restore nila, ala Ezra, mula doon sa restoration nila ng Israel pamunta sa ating Panginoong Jesus. Pinapakita po na si Jesus ay isang totoong tao, siya ay totoong Hudyo, totoong namuhay dito sa mundo. Kaya kapag binasa po natin yung Luke 3:23 to 38, actually sobrang haba niyan. Pag buksan po natin kung may Bible tayo. Tignan po natin yan. Na mula kay Jesus, mula sa ating Panginoong Jesus. Diba? Pinakita dyan yung listahan ng mga ninuno ng ating Panginoong Jesus. Mula kay Jesus, sa verse 23, up to chapter 38. Nakalagay doon, mula kay Jesus hanggang chapter 38, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, son of God. Pinapakita doon na si Kristo talaga ay totoong tao. Kasi si Jesus ay, biruin mo, nakalista, may census. May listahan ang pinanggalingan niya.
Ako nga, hindi ko po nga kilala yung lolo ko sa tuhod eh. Hindi ko nga kilala yung tatay ko, na yung tatay ng Lolo Bawit. Hindi ko kilala. Diba, wala akong listahan. Pero si Jesus Christ, from Adam, diba? From Adam, hanggang sa kanya may katibayan na siya ay totoong namuhay. Totoong ipinanganak. Totoong nagkatawang tao. Totoong isinilang sa Bethlehem. Totoong namuhay kasama natin. Totoong namatay at totoong muling nabuhay. Kaya sabi ko, I believe this is the most, para sa akin din pinaka-importante na part na yung mga listahan pala ng mga pangalan na yun. Kaya pala nililista yun kasi somehow, in Luke, i-reveal na ito yung language ng ating Panginoong Jesus. Definitely, nung sinusulat ng mga patriarchs ni Moses, siguro nung sinusulat ni Moses yung Genesis, di niya alam kung ano yung reason, kung bakit niya sinusulat yung mga pangalan na yun, nililista nila yung mga pangalan ng mga taong yun. Pero nakita natin sa Luke 3, yun pala yung purpose nun. Para ipakita na ang ating Panginoong Jesus ay totoong tao, nagmula kay Adan, totoong taong namuhay dito sa lupa, at totoong nagkataong tao ang Diyos. Kaya nga po, di ba, dahil sa lineage niya, sa pinanggalingan ng Panginoong Jesus, makikita natin dahil sa genealogy ng ating Panginoong Jesus mula kay Adan, pinapakita doon yung fulfillment ng pangako ni Lord sa Genesis chapter 3. Ano ulit yung pangako ni Lord sa Genesis chapter 3? That the seed of Eve will crush the head of the serpent. Sino yung seed of Eve? Ang ating Panginoong Jesus. Kasi makikita natin sa Luke 3 na talagang nagmula ang ating Panginoong Jesus. Mula kay Adan, mula kay Eva. Kaya nga sabi sa Matthew 1, verse 22 to 23, ito yung verse ng concert natin mamaya. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophets. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Ito mga list ng names na to, hindi ito aksidente, hindi ito walang kabuluhan, hindi ito boring. May purpose. And the purpose of that is to fulfill kung ano yung sinabi ng Diyos through the prophets, through the patriarchs, sa mga great men of the Bible, diba? Through Himself, ng ating Panginoon is the fulfillment ng kanyang mga pangako. At of course, pinapakita naman doon sa pangalan ng ating Panginoong Jesus that it was fulfilled. That Emmanuel, ng ating Panginoon, God, ay namuhay, kasama tayo. God is with us. Kasama natin ang Panginoon. So nawa, as we study the Bible, ito po tayo magtatapos. Nawa, sa mga susunod na panahon, as we study the Bible, pag nakakita tayo ng mga listahan ng mga pangalan na yan, huwag natin isipin na boring yan or walang hindi mahalaga. No. Una, it reveals the legitimacy of the Scripture. Pangalawa, it reveals the purpose, the plan and purpose of God. Pangatlo, pinapakita nito ng ating Panginoong Jesus ay totoong tao na mula kay Adan. Pinapakita nito yung genealogy o pagiging tao ng ating Panginoong Jesus na namuhay kasama natin. At pinapakita ng mga listahan ng names na to yung fulfillment ng pangako ng Diyos sa atin. Tayo po natin tumayo at manalangin. As Lord Jesus. Panginoon, muli kami po yung nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa iyong salita. Pagduman, simple ito, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay napakaraming katotohanan, Panginoon, na pwede namin matutunan. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam po namin sa iyong salita ay wala, lahat importante, lahat mahalaga. Dahil sinama mo to sa iyong script, sa iyong Biblia, Panginoon, kaya alam namin na may purpose ka. At alam namin, Panginoon, na sa magitan ng mga nakasulat sa Biblia nito, alam namin sa katulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, alam po namin na ito po ay may kakayahan na magbago sa buhay namin. Baguhin kung paano kami mamuhay,
Baguhin kung paano kami makisalumuha sa ibang tao. Baguhin kung paano namin kayo tignan, purihin at sambahin. At baguhin yung perspective ng buhay namin. At nawa, Panginoon, we pray that your Holy Spirit will continue to move, will continue to work mightily in our lives through your word. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita, ay baguhin kami ng naayon sa iyong kalooban. Baguhin kami, Panginoon, to fulfill your plan and purpose in our lives. At baguhin kami, Panginoon, na maging kamukha at kawangis ng aming Panginoon Jesus. Let's pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Pray for us. Let's also pray for our brothers and sisters sa ating pagkakas. Panginoon, muli pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa umaga. Tuwing araw dyan, ikaw ay karapat-dapat na pasalamatan, matilain at ikaw sa aming mga buhay dahil sa kabutihan at katapatan mo sa amin. Tuwing nga, Panginoon, na lagi po namin, Lord God, iti-treasure, Panginoon, ang salita sa aming mga puso dahil alam po namin na this is your word, ay lapin natin ang tutulungan kami na lumakad ng maayos sa inyo. And once again, O Lord, sa madaling pag-iwalay namin at sa mga gagawin pa po namin sa buong araw, Panginoon, nawa, patuloy niyo po kami nasamahan at gabayan at patnubayan. Tunay nga ikaw ang madakila sa buong mga isa. And once again, we declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love you, Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. God bless po sa mga isa. Pag-unayan natin. Sa
Announcement po, 3 o'clock concert po mamaya.